Jake, sabi mo, meron kang third eye. Opo. Totoo ba? Yes po. Huh? Ilang taong ka nung nalaman mong may third eye ka? Mga 12 years old na po ako nung ma-realize ko na may third eye ako. Pag 12 years old ba, naiintindihan na kung ano yung third eye? Opo. Ikaw naman, ang talino mo naman. Opo, Para naiintindihan ko malaman na po mo yun. na merong... Bakit mo nasabing may third eye ka? Kasi po, Nung 13 years old ka, ha? Yes po. Oh. Simula po kasi noon mga nakakita ako ng mga extraordinary. Like? Napapanood ko lang dati sa TV, totoo pala siya. Like mga duwende, Oh. tikbalang, yan po mga nakikita ko, nang hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Nung 12 years old ka? Yes po. Kinuwento 12 mo to ba yan sa 14. mga kaibigan mo? Opo. O anong reaction ng mga na-weirdan sa'yo? Yes po. Tapos nilalayon nila ako. Tapos nabubuli ako nung time na yon kasi parang sinasabi nila na nasa isip ko lang tsaka baka nasisiraan ako ng ulo. Yun na nga. Pero kwento mo. So ano sabi mo? May duwende, nakita mo. Tikbalang. Teka, ang tikbalang aso. Kabayo. Po, Yung kabayo opo. yung mukha yung ulo nung Yung ulo tao. po kabayo, tapos tao po yung... Tao yung katawan. Opo, yung katawan O niya. saan mo nakita yun? Nakita ko po siya nung malapit po sa punong malaki. Puno ng kamatsili siya. So malaki po kasi yung puno ng kamatsili na pinagduduyanan namin ng pinsan ko. Oo. Tapos paggabi na po siya. So may narinig po ako na kabayo, na huni ng kabayo. Ha? May huni ba ang kabayo? Opo. Paano? Huni ng kabayo? Yung ganun po. Oo nga yung naman. tinitiran po namin is, ano po siya, mga bakahan naman siya. So, Okay. nagtataka po kami ng pinsa ko bakit may huni ng kabayo. So, pagtingin namin dun sa may puno, yung malaking Kamatsili. kamatsili na nakaharang sa kanya, nakita ko po yung ano niya, yung ulo niya, kabayo talaga, then pulay mata, nanlilisik, nakatingin sa amin. Then, yung kalahati po, ito po mismo, balikat po ng tao, as in wala pong damit. So, hanggang dun po kasi nakaganyan siya sa sanga. O anong reaction nyo nung nakita mo nung pinsan Nagtakbuhan mo? po kami. So yung pinsan mo nakita rin? Hindi po, Ay! hindi po niya nakita. Ako lang po talaga kasi tatlo po kami nasa duyan. Oh. Tapos ako po yung nakatayo. So ako po yung nakakita pagka ganun ng duyan, nakita ko po mismo doon. Then tumakbo na po kami, nagtalo na kami habang dumuduyan. Ba't sila din hindi man nila nakita Oh, yun nga po. Ikaw lang naman nakakita. Opo. Ba't pati sila tumakbo? Kasi po tumakbo na ako, sinabi ko sa kanila na nanginginig na ako sa takot. Ala. Ang duwende, saan mo nakita? Ayun duwende po, nangangaroling po kasi kami noon. Siyempre paggabi na po. Oo. So pauwi na po kami. Oo. Patawid na po kami dun sa may mga maraming halaman. Yung duwende po kasi hindi po totoo yung sa TV na ganito kaliliit. Ano po sila, parang mga little person din. Oo. Ganyan po yung mga heights nila. Okay. So mga 4 po sila. Tapos nung patawid na po kami ng mga pinsan ko, narinig ko po na parang may maingay. And then pagka malapit na kami tumawid, nagmamadali sila. Ang sabi nila, bilis, bilis! Ganun po yung mga boses nila. Tapos biglang nawala na sila dun sa may halaman banda. Ano yung tsura tao? Opo, para Ay, sa may mga... little... Para Hindi, po silang mga... little Ganun ba person yung din. yung mga depiction ng sa mga tag nito, drawing, ganun di itsura nila. Opo, meron pong mga parang mga hat. Hat. Ganon. Nakaganon Tapos nga. opo, tapos yung damit nila, Oo. parang pang prinsipe, pang prinsesa, ganun po. Pero yung height po nila, Maliit na ano po, tao. yes po, parang little person. Parang din talaga. unano. Yes po, ganun po. Ang yung mga mukha? height nila. Yung mga mukha po nila, ordinary lang din. Ang na tenga tao. ba matutulis na ganun? Ay, hindi po. Hindi. Opo, yun po yung hindi Normal lang na ganun. Normal din Ilang po. beses mo naranasan yung mga yan? Siguro po mga maraming beses kasi minsan, lalo na kapag ginagabi na kami sa daan, mga pauwi na po kami. May Doon mga ba sa times- parehong daan? Yes po. Tapos, Basta doon sa daan na yon, nakikita ninyo ang mga duwende. yes po, yun. Doon sa Doon lugar at na doon yun. din. Opo, doon at doon din po. Maraming beses nung bata ka. Mga ano po yan, kasi pag nangangaroon kami, Pasko lang pala. opo, yun, mga ganyan. Pasko lang. Opo, may mga times din na pag November days, mga ganyan, na Todos sa Santos. may kapre din po. Kapre akong naman nakita. doon na nakita mo. Opo, ibang lugar naman po. Ibang lugar. Opo. Ano naman Basta itsura sa mga ng kapre?
Ano po, yung katulad din sa TV, kasi nasa Oo. puno po siya ng ano eh, bayabas. Oh. Nakatayo doon, tapos medyo malayo-layo po. Yan mamukhang tao naman yan, di ba? Opo, pero Ito naman, ano siya, taong higante naman tas yan. maitim po talaga. Ah, Then, maitim. opo, mabalbas. Okay. Mahabay balbas. Tas nakikita ko po yung sigarilyo niya talaga. Oo. Ganyan po ang hawak niya. Oo. Oo. Ganun po. Nagkaka-eye to eye kayo. Nakikita mo siya, nakikita ka niya. Opo, pag tumitingin siya, hindi na ako tumitingin. Nakakatakot po talaga siya. Oo. Natatakot ka ba tuwing nakakaranas ka ng gano'n? Opo, kasi nung bata pa po ako, yung mga ganung edad. Mm-mm. Pero nung mga tumungtong na ako ng mga 20s, hindi na gano yung mga ganun. Kaluluwa na po talaga. Ito, ngayon wala ka nang nakikita mga Wala na kapre, po mga gano'n. opo. Ayun na nga, naku, dumako tayo dun sa nakakatakot na kwento sa buhay mo. Yung tungkol kay Aling Celia, di ba? Opo. Oo. Paano mo siya nakilala at bakit mo siya tinuturing na nanay-nanayan? Yan. Si Nanay Celia po kasi yung dahilan kung bakit po kami napunta dito sa Maynila. Kaibigang matalik po siya ng nanay ko. Oo, sa totoong nanay mo. Opo, Oo. totoong nanay ko po. Oo. Walang-wala rin po kami sa probinsya. Oo. So, nung lumuwas po dito, Saan ba, anong probinsya ba sa maitanong Samar ko? po. Sa Samar. Opo. Yung bang kaninang kwento mo, Samar lahat yon? Hindi po. Ay, hindi. Saan? Dito na po yun sa Maynila. Yung mga kapre, tsaka Opo. Ha? Dito sa Maynila? Opo, kasi that time, nung bata pa ako, Oh. hindi pa ganun kasimentado yung mga daan, hindi pa ganun ka... Oo, hindi bukirin ganun pa. ka-progress. Opo, Oo, may oo. mga lugar pa pong ganun pa. Okay, balikan natin si Aling Celia. Opo. Oo. Si Aling Celia po yung matalik na kaibigan ng nanay ko. So, Okay. siya po yung dahilan kung bakit po napunta dito yung magulang ko sa Maynila. Mm-mm. So, ayun po. Then, siyempre wala kaming kakayahan sa buhay. So, dalawa po sila ng tita ko na lumuwas dito and tumuloy kay Nanay Celia. Tapos, pinag-aaral po ni Nanay Celia yung tita ko. Pero, eventually, nag-asawa na yung tita ko. So, si mama ko na lang yung kasama na po. And then, ako po tumutulong po dun sa karinderya niya. May karinderya Opo. si Aling Celia. Opo, si Nanay Doon ka Celia. rin lumaki kay Aling Celia. Opo, dun po ako lumaki. Kaya ang turing mo sa kanya nanay-nanayan Opo. mo. Okay, nung araw na yon, nung mamatay si Aling Celia, yan, nandoon ka. Nakita, kasama mo siya sa bahay. Opo. Ano po, kasi unang nagparamdam sa akin si Nanay Celia, yung kaluluwa niya, nung araw po mismo nung pinatay siya, nung natagpuan siyang patay sa karinderya niya. Nung araw na natagpuan siyang patay. Patay, opo. So, Bakit? kumbaga, Nasaan ka ba nun? Nasa ano po kasi ako, nag-asawa na po ako noon. So, nasa bahay na po ako. wala ka na kay Aling Celia. Opo, patulong-tulong na lang po ako. Okay, teka. So, ibig sabihin, wala ka na sa bahay ni Aling Celia. Opo. Oo. So, nung gabi na namatay si Aling Celia, gabi ba? Madaling araw na po Madaling siya natagpuan. Pero, opo. Okay. Ano yung naramdaman mo nung namatay siya? Ayun po, kasi po pupunta na kami para po tumulong dun sa karinderya. Okay. Nagulat po kami ni Mama dahil hindi siya nagbukas nung araw na yon. Okay. Maaga po siya lagi nagbubukas. Oo. Since may asawa na po ako, syempre hindi na po ako doon nakatira sa kanya. Oo. So pupunta-punta na lang para tumulong. Oo. Ngayon po, nung nagtaka po kami, hindi siya nagbukas ng maaga. So pagpunta po namin doon, nakita ko siya. Kumbaga hindi ko pa po alam na patay siya. Hindi pa po namin alam na patay siya. So nakita ko po yung kaluluwa niya na po yun, na pumasok doon sa bahay niya. Pumasok doon mismo sa bahay niya. Then, kaya sinundan namin. Sabi po namin, Nanay, ba't hindi ka nagbukas? So, pagbukas po namin ng pinto, natagpuan na namin siya, nakahandusay po Kayo doon. nakatagpo sa kanya na namatay. Opo. Patay na nakahandusay sa Opo. sahig. Opo. Aha. Nakahandusay siya. So, yung nakita ko pala na yun, is kaluluwa niya na. Patay Kaluluwa na na po niya. pala siya Oo. noon. Oo, naku po. Paano siya pinatay ba? Paano siya pinatay? Nung nakita ko po kasi Sinaksak? siya, opo, Sinakal? ginilitan po siya ng leeg. Ngi. Opo, so nung nakita namin siya na nakahandusay, dun lang sa may kama niya, Oo. nakaupo siya sa lapag. Oo. Tapos yung duster niya na kulay puti na may batik-batik na pula. Oo. Tapos yung leeg niya po laslas. Oo. Tapos nakaganon siya. Then tumutulo yung Dugo mga niya. dugo niya dito. Oo. So ano naging reaksyon ninyo ng mag-ina? Ay, Dalawa kayong mag-ina nakakita, no? Opo, Oo. kasi pupunta kami para tumulong din Oo, eh. oo. Ayun po, syempre nagsisigaw na po kami. Oo. Tapos may mga dumating na pulis. Oo.
Sino ba ang naging suspect doon, ang pangunahing suspect? Naging suspect po si Kuya Bidoy. Aha. Kasi po si Kuya Bidoy is nag-ano siya. Asawa niya? Asawa Hindi niya? po. Ay, hindi. Si Kuya Bidoy po is nangungutang po. Kasi po si Nanay Celia may karinderya tsaka may pera. So nagpapautang po siya. So yung asawa po Ayun. ni Bidoy, Oh. may utang po sa kanya, then Oo. medyo hindi maganda yung usapan. Kaya sumugod si Bidoy and pinagbantaan po si Nanay Celia na papatayin niya. Okay, so yun ang unang suspect. Opo. Customer niya pala. Opo. Customer niya. O ngayon, paano siyang nagpakita sa'yo noong namatay siya? Nagpakita siya sa'yo, di ba? Meron siyang, Opo. parang meron. Pero bago siya namatay, wala siyang binilin sa'yo? Wala? Wala po eh. Nagumpisa po yung pagpaparamdam niya, ayun po yung nakaburol na rin siya. So yung unang pagpaparamdam niya, yun po yung patay na pala siya na natagpuan namin ng umaga. Oo. Tapos oo. nung nakaburol po siya, ayun, Oo. nagpaparamdam din po siya sa akin. Paano? Habang nasa lamay po, may bumubulong-bulong sa akin. So naramdaman ko po siya. Then paglingon ko, nakikita ko po yung damit niya, pero wala siyang ulo. Yung damit po nung patay siya, nung natagpuan siyang patay, then yung itsura po Yung duster niya na Opo, polka yung dot na duster pula. niya. Opo, tapos Okay. walang ulo talaga. Walang ulo talaga. Opo, pero Opo. may nag-whisper po. Ano yung wini-whisper niya sa'yo? Ayun po, sabi niya po tulungan ko daw siya. Okay. Opo. Sabi ko, paano pong tutulungan? Nahuli na yung pumatay. Oo. Yung ganyan. Oo. Tapos, puro ganun lang po yung sinasabi niya sa akin. Hanggang pati sa panaginip din po ganyan. Mm-mm. Pero nung one time, yung panaginip ko na nagsabi na talaga siya na hindi si Bidoy ang pumatay sa akin. Ayun. O, sino daw? Asawa niya daw po. Si Tatay Berting. Siya mismo nagsabi sa'yo na asawa niya, hindi yung customer niya. Opo, hindi po. Hala. O, anong ginawa mo noong nagbunyag na sa'yo yung kaluluwa? Ano po, hindi ko po pinansin kasi binaliwala ko lang. Bakit? Kasi alam ko pong hindi naman maniniwala din sa akin yung mga pulis kapag sinabi ko na gano'n, na Oo. kaluluwa lang, na walang konkretong ebidensya. Oo naman. So, ayun nga po, nanahimik na lang ako, tsaka hindi na rin po kasi iba yung turing ko dun sa asawa niya eh. Kasi Oo. tatay-tatayan ko na rin po. Oo. Ayun po, tapos, kaya binaliwala ko na lang po. Kinimkim ko na lang sa sarili ko. Kinimkim mo lang. Opo. Hala. Paano nangyari? O, ano sumunod? Ayun po, kasi po dahil doon sunod-sunod na po yung pagpaparamdam niya hanggang sa nagkaroon po nung time na yung asawa ko na po nadamay na, Dahil? na sinapian niya po. Nino? So, Ni Nanay Aling Celia? po. Opo. Sinapian yung, Opo. yung asawa Kasi mo? may mga times na nag-away kami, hindi ko na maintindihan yung asawa ko, na Oh. parang out of the blue, Oh. bigla na lang siya nagkakaganon, na parang nagwawala, ganun po. Tapos, Oh. biglang, ang rinig ko sa boses niya, si Nanay Celia na po. Oh. Puro sinasabi niya, tulungan mo Ang ako." boses? Opo. Nag-iba ang boses ng asawa mo? Opo, nag-ibang Boses ni Aling Celia ang Opo, lumabas? yun po yung narinig kong boses sa kanya. O, ano sinasabi? Sabi niya po, tulungan mo ko, tulungan mo ko. Oh. Puro ganun po. Tapos, Ay, para sa pelikula lang na napapanood oo nga dyan po ah. eh. Parang Oh. sa pelikula pero nangyayari po talaga. So, kaya po hindi ko na rin po matiis na kasi paulit-ulit na rin po. Mga 3 beses po, yan ang nangyari sa asawa ko. Tapos kapag natatauhan po siya, hindi niya po alam kung ano yung nangyari. Kung ano nangyari. Opo. So, pinapaliwanag ko pong ganun. Oo. Ito ba, nung nangyari yan sa misis mo, yan ba nagtulak sa'yo para humingi ng saklolo sa pulis? Opo, kasi Okay. Opo, kasi po baka iniisip ko rin na baka yung hindi lang asawa ko. Kasi yung anak ko na bunso noon, Ano? po, parang may nakikita siya, bigla na lang siyang umiiyak. Ilang taon yung anak mo nun? 2 years old po. Oh, baby pa. Opo, Oh. tapos parang nakatingin po siya sa isang lugar lang Oh. sa bahay namin. Tapos Oo. biglang iiyak ng Oo. malakas, Oo. tapos tatakbo sa akin. Oo. So kapag kukunin ko na siya, tapos kakargahin ko, nililingon ko yung tinitignan niya. Oo. Nakikita ko po ulit doon yung headless na si Nanay Celia. Yung Headless damit. na. Opo, headless. Ganun po siya. So, kaya inisip ko po na baka kailangan ko na talaga na sabihin sa mga pulis. Oo. Pero ano naman ang naging reaksyon ng pulis nung sinabi mo sa pulis? Opo. Paano mo sinabi sa pulis? Anong kwento mo sa pulis?
Ayun Oo nga nga po, pala. Kasi kaluluwa lang naman na nagkwento opo, ng yun ano nga sa'yo po eh. kasi kaya nung una sabi ko, kikimkimin ko lang kasi bata pa Baka hindi ka ako. paniwalaan Opo, ng hindi ako pulis. paniniwalaan kasi katulad nung bata ako, nabubuli Mm. ako na sabihin baliw lang ako. Oo. So lalo pa ngayon na wala akong konkretong ebidensya. Oo. Opo, pero nung inopen ko po yun sa kanila, kasi Mm. parang meron na rin pong nagsabi sa kanila Na? na mga kapitbahay that Oh, time na narinig si Nanay Celia at saka yung asawa niya dun sa bahay nag-aaway. na nagkakalagbugan, nag-aaway po. Ayun. Oh. So, ayun po, inopen nila yung ganun na, siguro yung situation na sabi nila na mukhang meron naman pinanggagalingan. Oo. So, ganun po yung nangyari. Kaya, eventually, hindi ko rin po inisip na pinaniwalaan nila ako dahil dun sa kaluluwa. Oo. Pero sinabi mo sa kanila Pero sinabi ko po na na ganun, yung humihingi mga ng saklolo sa iyo nararamdaman. yung ano Opo, namatay. opo. Aha. So, nasa na ngayon? Ay, dinampot ngayon yung asawa ni Aling Celia? Opo, dinampot na po siya. Oo. Mula noon na nadampot yung asawa ni Celia, nagparamdam ba ulit sa'yo yung kaluluwa? Ayun po, after po nung ma-solve yung case niya, Oo. na nakulong na yung asawa niya, Oo. hindi na po siya nagparamdam ng katulad na dati na galit, mga ganyan. Nagparamdam na po siya ng isang beses na lang na nakita ko na siya na buo na, hindi na headless. Hindi na headless. Opo, tapos parang ano na, maaliwalas na yung mukha. Ano naman suot? Ganun Yung na pa po. rin? Yun pa rin po Yung pa rin ang suot Opo, niya. pero maaliwalas na, tapos wala ng dugo, ganun na po. Tapos Oh. kasi pinagdasal ko na lang rin po na Oo. ganun. Ano na ngayon ang sabi sa'yo nung huli mo siyang nakita? Wala po, wala pong lumabas na words Salita, sa kanya, oo. pero maaliwalas na po yung mukha niya, tapos nakangiti, ganyan. Masaya na Nakangiti yung na siya. itsura. Opo, hindi po Naku katulad nung po. dati na talagang galit na galit. Oo. Habang nangyayari ito sa buhay mo, Jake, no? Hindi ba 'yan nakaapekto sa takbo ng pang-araw-araw mong buhay? Hindi ka ba natakot? Hindi ka ba gano'n? Hindi ka ba nagduda rin na, "Bakit nangyayari sa akin ito?" Yung mga gano'n, hindi ka ba pinasukan ng ang isip mo ng mga gano'ng katanungan? Actually, hindi po. Kasi parang, Hindi. opo, parang sa akin nasanay na ako eh. Kasi simula nung Very bata close pa. ka do'n kay Aling Celia. Opo. Tsaka simula nung bata pa ako, hindi na ordinary yung ganun eh. Na ako lang yung nakakakita. Oh. Opo. Pero parang inakap ko na rin sa sarili ko na wala rin namang maniniwala kung ilalabas ko. Oo. So, pero inakap ko na rin na ganun, meron ako. Hindi ko na lang din po na parang pinapangalandakan. Oo. So, ginagamit ko lang siya Oh. parang para makatulong na lang rin kung nangangailangan yung lumalapit. Papaano 'yun? Papaano ibig sabihin makatulong? Kasi po may mga times na minsan naman yung kamag-anak ko rin po, like yung tiyuhin ko nung namatay siya, ayaw niya po kasi talagang mamatay pa. Oh. Tapos ako yung kasama niya palagi nun. So nung nasa morgue kami, kakalabas lang niya sa ospital, nasa morgue na kami. So binantayan ko siya, tapos naramdaman ko rin siya. Tapos inakap niya ako habang umiiyak ako sa bangkay niya. So inakap niya ako. Tapos yun po yung parang naging hudyat sa akin na very normal na lang eh. So sabi kong ganyan, hindi ko na kailangang pangalandakan, pero kung sakali man na kailanganin, gagamitin ko pa rin para makatulong. Ayaw mo ba sabihin, Jake, yung sinasabi mong meron kang third eye, yan ay nabubuksan mo, nasasara mo? Kung gusto mong gamitin at ayaw mo namang gamitin, papatayin, ganun ba? Hindi po. Kaya wala nga, po akong control paano doon. yun? Kaya nga, walang control. Wala po akong control doon. So, Oo. kung meron po na papasok na magpaparamdam, ganun lang po siya. Parang normal na activity ng tao. So, kung meron po. Pero kumbaga hindi ko siya pinasok talaga na may mga ganun po kasi. At nakakausap mo ba? Yung taong nakikita mo, yung kaluluwang nakikita mo, nakikipag-usap ba sa'yo? Sa panaginip lang po. Pero, Sa panaginip? opo. Pero naririnig ko rin naman kasi siya. Parang pagkasasagot ako, sa panaginip na lang din. Meron pa bang ibang nangyari sa buhay mo? Kahalintulad niyang kay Aling Celia? Meron na? O si Aling Celia lang? Si Nanay Celia lang po si yung Aling ganun. Kasi Celia kapag ka lang. ibang tao, parang hindi ko po alam. Hindi ko sila nararamdaman pag ibang tao na lalo't murder ang nangyari. Pero, Ano yung mga masasabi mong
natutunan mo dyan sa buhay mo na yan? Ayun po. Gusto mo ba yan? Maganda ba yung meron nakikita yung mga ganun? Ayun nga po, ang natutunan ko sa buhay ko Oo. sa sitwasyon na yun kasi ayoko rin pong madamay, kumbaga. Oo. Kasi lalo pag krimen. Oo. Ayoko pong madamay, lalo't hindi rin naman ako papaniwalaan kung yun lang yung sasabihin ko. Oo. Lalo po na wala namang konkretong ebidensya. Oo. Pero natutunan ko po na may lead naman. Kumbaga parang tulong din. Oo. May konkretong ebidensya pero hindi ko lang mai-push. Pero kumbaga yung kaluluwa, nag-lead na rin sa akin na kapag sinabi ko, sila na yung kikilos. Kumbaga yung otoridad na. Katulad po nung nangyari kay Nanay Celia. Oo. So wala man akong konkretong ebidensya pero merong file yung mga pulis. So napagtagpi-tagpi din po. Ay, naku, Jake, maraming salamat, ha. At umuwi ka na agad, ha. Baka meron kang kasama dito. Ay, ayaw namin ng bisita ngayon. Ano, ha? O, sige. Salamat sa iyo, Jake, ha. Salamat po, Oo, Tita and Mel. God bless you. Thank Thank you you. po. Thank you. Thank you.